this year, we've been declaring, no? Kani nga itong declaration, dili lang ni declare lang, ha? Because ingon ang Job, when you will start to make a decree, it will be established unto you. Kung unsa imong sultion, mo na magbantay pud ta. Kay kaning declaration, whether good or bad ni siya. Magbantay pud ta kung unsa tong permiti isulti. Ay, mao gyud pastor, oy, pait gyud kayo, grabe gyud kalisod, pitos gyud kayo. Kung kana imong permanente gina-declare, gina-confess, mahitabo po na sa imo. Ningon ang Ginoo, I will do to you the very words I heard you say. Kung unsay ako madungog sa imo, mo akong buhaton. That is why there was a problem during the time when 40,000 of the Israelites already got out of Egypt. They already got out of Egypt. They have their freedom. Usahay kani ato ang freedom bitaw. Kani atong kagawasan, usahay mo magtulak sa ato sa atong kahipantaan. May magtulak sa ato sa atong kalaglagan. Ngano man. Kay usahay pag free na magug ka, you can do everything that you want to do. Pwede na ko di mo simba. I'm libre naman ko. Wala man ko'y kaso. Diba? Kung peace champions ka, wala mo ko'y kaso, pastor. Pwede na ko di mo ito kapobyo. Balik-balik naman ko sa popyo kay nag-aampo ko, makagawas ko sa kampo. Your freedom was provided by God because God wanted to use your life. Ang imong kagawasan, gihatag na sa Ginoo, just like the Israelites. They were there for so many years. No, and then nakagawas sila, nakalingkawas sila. And then they started to march from Egypt. Egypt is already behind them. No, they started to walk towards the promised land. But when they are in the wilderness, okay? When they are in the wilderness, their hearts were tested. Gitistingan nilang kasing-kasing. Then they started to murmur. They started to complain. Nasuko na kayo si Moses sa iyang mga tao. Nisumbong na siya sa Ginoo. Ingon sila, mas may patong sa Egypt. No, kay daghang kay lamas dito, daghang pagkaon dito. Ang gusto na ito kaunon, pwede na ito kaunon. Dinhi, mana lang. Mana in the morning, mana in the afternoon. Ay, sawa na kayo. May pagmamalik lang ito sa Egypt. Unya, maabot dito sa Promised Land. Pag-abot dito kay daghang pag mga giants. May pagmamatay na lang ta sa panahon sa Egypt. And God said, napuno na ang Ginoo. Inay mo katapad, napuno na ang Ginoo. Ningon ang Ginoo, I will do to you the very words I heard you say. May pagmangamatay na lang mi. And lo and behold, 40,000 of them, their prayers were granted. They all died. They were not able to reach the promised land. That is the desire of my heart today, that no one dies. No one dies while we are on the journey in going to the promised land. Naamang kayo pagsulay, normal yun na. I have a counseling in Surigao. There's karon na week. Gingan ako siya, it's normal. The pain or pains are always there. But after the pain, you need to undergo the process. And when you overcome the process, when you stay at the process or the season of process, you will get promoted. Muna kamo nga nagaantos karon, kamo nga naa sa proseso karon, ayaw ka dismaya. Na-promotion naghulat nimo. Come on! Kanino yon? Amen. Just receive it in the Lord. No, kano bang, ayaw sige reklamo, ayaw sige bagulbul. Walay mahimo ang imuhang sige bagulbul. Kano mga Israelita, sige bagulbul, nangamatay silang tanan, 40,000 of them. No, complaining and murmuring will not give any chance for you to prosper. What you declare positively according to His Word is the one that will prosper. Ningon ang Ginoo. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Lord, salamat kay Madato, ginay-ko. Salamat kay Muasinso, ginay-ko. Amen ba? Kabalo kasi Teacher Mel, grabe na, giantos ba, giagian ba? No, gikan na sa Korea, hayahay man tayang kinabuhi ito sa Korea. Tama ba ko mamaging? Oh, hayahay ang kinabuhi sa Korea, 4 years and a half. Kaya kay gusto mong sa muli dali kay makigminyo, gina Wilmer.
long hair ka, Manoy. Ha? 4 years and a half. No? Unya ni uli din ni, pag uli din ni, lisod baya ang kinabuhi din ni sa pagabot sa trabaho. But she started to commit herself to teach the children again. Teacher Mel is one of the pioneers sa children ministry aning a church. Isa na sa nagsugod din og si Teacher Mitch. Na ba si Mitch? No, si Teacher Mitch. Gina silang grupuha. Mao na sila gisugdan. Pero along the way, it's not smooth sailing. Along the way, na'y process. Panahon sa pandemic, ulipay ng tato sila, kaya nanat sila gamay nga eskwelahan. No? Pag-abot sa pandemic, nagsiray ng eskwelahan. And then they come to us, we prayed. Anak ko, dili na may katapusan sa kalibutan. Kung sila nag-antos nga walay income, unsa na lang ni. Nga may simba to. Pag way Domingo, tanggalon mo ng Domingo, no? Wanay pastor. Kay, maura man tong income na mo, wama may negosyo. During that time, ka-distribute pag may tabang or ayuda. Pero wala ganinyo nakita na akong naong dito, di ba, sa ayuda? Katong gitagaan na mga bugas. Na ba akong picture akong naong dito? Nabay nakabutang dito, nabay nakabutang from Reverend Blair Juarez. Wala, di ba? Ano mo lang mga bugas sa inyong balay na may naong ni Juan? Na may idol niya. Bitaw, I'm just joking ha. Non-partisan ko, apolitical ko, wala ko'y ginadapigan. But I'm just trying to emphasize everything. Nga basta mo tuo lang ka sa Ginoo, ubanan sa imuhang pagtuo ang imong paghatag niya sa Ginoo. Ay, pasaligan ta ka. Di ba? Ingong pa ni Bishop Favor, kung wala kang matanggap, no, kung halimbawa wala kang matanggap at the end of the year, sabi niya, babalikan kita. No? Ano pong gagawin niyo sa amin? Sabi niya, magtuturo ulit ako. Akala ko, iharipan niya ba? Siya nga, babalikan kita. Pero kung meron kang natanggap, lahat ng tatanggapin mo, bibigay mo sa akin. Eh, ako yung nag-declare eh. Kabalo ka, magdaog ni sa itong pagtuo. Salamat sa tulong ako ka-amigo. Year 2025, ato na ning i-declare, di ba? It's a year of remembering and manifesting. So akong i-specify pag-ayo. God will remember your seed. This 2025, the Lord will remember your seed. Say it with me, seed. And manifest your harvest. Walay i-manifest na harvest kung walay seed. Ninong Andre, no, is the father of natural farming in the Philippines today. No, he knows pag walay may tanim, walang aanihin. Don't expect something, no, na maka-harvest ka kung wa kay gitanom. Ang tawag ana, panahon sa bukid pamitunguna, kaya naka-experience man ko magtanom, mag-harvest. Sa bukid tunguna, kanang wala ni apil og tanom, kanang wala ni apil og tanom, dili na maka-harvest. Pag abot sa harvest, nalang na dito sa may tracer, dapit, kaya kita ka nang magawa sa mga uhot, no? Kaya pamilyar ka, kuya sa kwan, nang magawa sa mga uhot, kanang mga salin-salin din ha. Unsay tawag na? O ayagon na nila. Ya kana mura na ilang bahin, nganuman, kay wa man nagtanom. Nanghagdaw. Thank you, Manoy. Manghagdaw lang. Labi nagtaga-agdaw ka. Di ba? Nanghagdaw lang. Langwan mga salin-salin ba? Pero katong nagtanom, naigihani. Katong niapil sa ani, naibahin. Pero katong wala niapil, may ko ra manghagdaw. Di ba? Okay man sana, manghagdaw ka, libre ko na. Pero kabalo ba kayo son, may na lang, umabot ng asako ang imong gihagdaw. Nakita na ko na. Nganong abuton kag kaluoy, kay maura na ilang ibaligya para ipalit nila konsumo sa ilang balay. Nanghagdaw lang. Naisauban sa tuwa, pila na takatuig sa Ginoo, kutob ra kita sa panghagdaw.
ingay mong tapad, huwag ka nagsawa o panghagdaw. Nga ka ng panghagdaw, pag katul na ba? Kaya ka nang inig-anan mo sa kanang uhot sa humay. No, mga to na sa mong lawas, na, tibog gabi ka mga to na, murakag, naisakit na ketong. Tinoon na, naka-experience man ko na, nagbulan basketball, ang ibularan sa humay, nga court, sa Kausuagan, sa Matanaw, among gihipos ang humay, tapos dula may basketball, nang gihukas pagin mi, pagkagabi, ilagi, no, murakag na sakit na sangla ba? Pero katula na. Dapaw, oo. Pero kabalo ka, dagan sa tuwa, inana, nakontento na lang sa panghagdaw. So tiyanti ka, that is not your portion. Because your portion is prosperity. This is not about prosperity gospel. No, I don't believe in prosperity gospel. I believe in the truth gospel. And this is the truth. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a bright future. Inga na imong katapad, bisag ingunan na lang na imong dagway ba, bright ang imong future. Ha? 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 Ay nagtanaw siyang agtang. Kay klaro kayong bright. You know, if there's no seed, God will not remember you. God cannot remember on something that you did not do. Dili pwedeng mahinunduman ka sa Ginoo. Kabalo ka nga nung nahinunduman sa Ginoo si Joseph, kay nasa gihimo. Tama? Nga nung nahinunduman si Hannah, nabuntis siya, no, with Samuel, tungod kay naa siya gikumit sa Ginoo. You can read all these people. No, Noah. Why Noah was remembered by God? Because Noah planted a seed. What seed? The ark. Isa mo na naghimo ato, siya man. During that time, that was the seed of Noah. Mauto nga, pagkahinumdum sa Ginoo sa iya, now it's high time for God to remember Noah and to manifest, no, his Kairos time. It's appointed time from God. Now, the Lord started to send the wind, okay, to make the ground dry again. Gihuyop ba? Paghuyop ba na? Wow! Niuga pagbalik ang yuta. That was the first time nga nakagawa sila Noah because God remembered Noah. Why He remembered him? Because Noah planted a seed. You will be remembered, or you will be remembered by God once you have planted a seed. Amen ba? Don't just expect, sige lang, kay sira-sira, whatever will be, unsay kabutbuton ni Lord. Ingon si Lord, na ay prinsipal na dapat sundon. Ang farmer, kinanglan magtanom, panahon sa planting season, para panahon sa harvest season, di siya maghilak. Naa siya'y anihon. Ingay mo katapad, basta magtanom lang ka. Sigurado imong ani. God remembers every seed. Sometimes, sowing seeds, whether financial, emotional, or spiritual, can feel unnoticed. Usahay pag nakay-gitanong, nakay-gitabangan, no, nakay-giampuan, nakay-encourage, that is still a seed. Okay? So, you sow kindness, usahay mo rin unnoticed, wala kayo napansin ba? But God sees it all. Murag wala kayo napansin sa uban. Posible nga, nakaligtaan ni pastor. Wala kayo niya nakitaan na. Mo nang ang feeling niyo mo na bypass ka. Pero sultihan ka, sa Ginoo, there's no such thing as na bypass. Because God will always remember your seed of sacrifice. Tanan ni mong sakripisyo. No? Tanan ni mong sakripisyo na hinumduman na sa Ginoo. He is not unjust to forget the love. He is not unjust to forget the love you have shown Him through the sacrifices. Hebrews 6:10. Like a farmer who waits for the harvest, trust that every seed sown in His name will bear fruit in due season. Say it with me, due season.
Unsa man ang due season, Pastor? God's appointed time. In the Greek, it is called Kairos time. It's your Kairos time. What we have today is Chronos. Okay? The normal time that we are using, atong relo. That's Chronos in Greek. But Kairos is God's appointed time. Pag appointed time na yun nimo, walay bisang kinsa makapugong sa promotion nga yatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Kanino yon? Oh, just receive it in the Spirit. Okay. Now, Isaiah 30 verse 23. Okay? Sabi dito, then the Lord will bless you with rain at planting time. Tanawa ha? Ang imong trabaho, magtanom lang yun. Ang magbubo, kinsa magbubo? Ang Ginoo. Okay? He will send rain at planting time. There will be wonderful harvest. It will be wonderful harvest. Sabi mo doon sa katabi mo, akin yan. Ha? O kaya magtanim ka para meron kang maangkin. And plenty of pasture land for your livestock. New Living Translation. But in the TPT or the Passion Translation, ang sinabi dito, then God will supply you with abundant rain. Say it with me, abundant rain. For the seeds you sow, He will bless you with an incredible, plentiful harvest. Wow! Kanino yon? Amen! Ako ni. Di ba? Incredible. Di ba? Kita man tag, huwag mo kita ilaing maunaw-na basta mingog incredible. Di ba? Si incredible mo. Pag mungisog na niya, walay muhing kwentro na. Ang babangga, giba. Yun ang magiging harvest mo, incredible. No one could count. Ang imong harvest, plentiful. Grabe ba? Awas-awas. Wala pa nahurot ang nasa sulod sa imong refrigerator. Imo na pong ihabwa kay naay bag-ong niabot. Oh! Kanino yon? Amen. Just receive it in the Spirit. Because, alam mo, yun talaga ang portion mo. Kaya lang naniwala ka eh. Naniwala ka sa demonyo na palaging nandidisip sa atin, ay hindi ka masinso, huwag magkakamaskwila. Labaw na mo ka mga peace champions, huwag mo kaskwila, huwag mo yung mga alam, ay hindi ka masinso, ngit-ngit pa sa alkitran ang inyong kaugmaon. Ayaw tuwala, dili na tinuod. Kay kinsa man ay naghatag kaugmaon. Ang Ginoo, di ba? So pwede siya pag-auson mo diya sa kampo, unya panalanginan ang inyong kinabuhi. Labi na yun kung nakay itanom. Ang utana, Pastor, pila pod. It's not the amount, but it's the heart that wanted to plant a seed. Kabalo ka na si Tamtam, nag-first fruit na last year. Tamtam ha? Muna ingon ako, grabe maulaw po itong uban. Si Tamtam, wala income. Nagsunod kay Major, kay ang iyahang bossing, yung Major, nag-forward man, kuha po sa Tamtam mo yung sobre. Huwag kayo sa kasabot, sa isuda to. Basta nagpunta na siya ka amount, ingon si Major, sumunod ka sa akin. Sunod na siya. Si Major, nag-offer siya yung first fruit. Nag-offer po si Tamtam. Abalo ba ka? Sundays ago, nag-challenge si Bishop Tabor, di ba? Para sa balay. Ang pinakauna naghatag, o kas nga 2,000, si Tamtam gihapon. Kung naalang ko isa kakagatos, katamtam na rin, ay okay na kayo niyang simbahanan eh. Asa si Tamtam di ay? Ha? Dora. Tindog na ko Tam? O, kinsa po kayo magdahom nga NPA na dati? Wala kayo mo tuo, di ba? O, long sleeve na. Gibago na sa kinuuna. Bago ng dagway. O, hakot team pag yun na siya. Kabalo ka? Dili yun na sa imong status sa kinabuhi. Sa imong daog na sa imong gituhuan. It's not about how much you give, but it's how you give your life to the Lord. Kana lang man ang atong pagdaugan diya, unsa imong gituhuan. Now, let's continue. Akong gihubad ni sa Bisaya. Signal po ha? Napare, oras ito. Akong gipahubad ni sa Bisaya, Isaias or Asayas
Isaias ba ni? Isaias 30 verse 23. Ug paulanan niya ang binhi nga iyang ipugas. Kinsay magpaulan? Kay kabalo man ang Ginoo, pag dili niya paulanan na, mamatay na itong binhi. Tama? Ug paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas, ug hatagang kamunyag, daghang abot. Oh, amen. Just receive it in the Spirit. Daghang abot. Kinsay gusto nga daghan imong abot? Di ba? Kasagaran sa tuan, daghan lang, bungag singot lang. Di ba? Kinanglan daghang abot. Ganun daghang abot? Kaingo man ang Ginoo, kung naay binhi, naay ulan. Pag naay ulan, naay abot. Amen ba? Simple principle of a farmer. Di ba? Ang farmer, mag-ampog na sa Ginoo ba? No, ka-remember ko sa kong lolo itong una, magtanomig mais. No, mga tuloy na akong lolo sa may banggira. Bisa gabiing dako. Niya, makita siya ng bulan, mo siya Ginoo, kabalo ko, nga ikaw ang tag-iya, anang mga bituon o bulan. Karong gabion na, nag-ampo ko. Oh, kanang, dili pa ganito po naging akong lolo. Mao to'y pinakauna na akong convert akong lolo. No, mao to'y una na akong nasiran sa pulong sa Ginoo bago to namatay. Sa balay man to nagpuyo. Ana akong lolo, Ginoo, nag-ampo ko na ikaw maghatag og ulan para sa among mga tanom. Pagbundok sa ulan, anak, kabulog na, ingon akong lolo, niabot na ang ulan. Ay, naku, mga itong tingog. Ingon siya, niabot na ang ulan. Ang sunod, ani, harvest na. Ani na. Na ay abot, na ay paabuton. Unya, wise na akong lolo, pag-abot sa pag-harvest sa mais. Ako, kay paborito man ako ng mais. Sa high school, patungo na, ang tawag sa ko, mais. Uy, nana si mais, oh. Namami classmate na Timoy, nami Singkaw Mas, no, kasi Singkaw Mas, nahulog ba? Singkaw. So, muna yung mga angga ito una, sa elementary pa mi, sa Magallanes Elementary School. Oh, nana si Timoy, oh. Nana si Kamats. So, ang isa po, kamatis, ang angga. Ako, mais, ano, paborito kayo na ako ng mais. Bisa kung saan luto. No, anagon, or kanang sugba, bisa kung saan, basta kay mais. Mangita rin ko na, bantayan na ko itong dagko, kaya nga puso sa mais ba? Anak ko sa akong mga ikagaw, gaw, ako na. Ano siya nga, gaw, manangit sa tang lulo. Ano man, pila naman nakabuk. Ano siya, pila man na kabuk yung pangayon. Gamay rin, napulo na kabuk. Ako na yun ang lutoon. Sakpan mo yung lulo. Pag-abot dito yung sa, Buyet, Marika. Wala mo akong lolo, bulanon. Anak akong lolo. Kabalo ba ka? Kaning atong gi-harvest, mangita ko og pinakamayong binhi. Kanang dagko bitaw lusok. Kanang ang kanang bitaw iyang mga kuan marakadagko sa imong ipon. Noon ako lolo na nagsapaw-sapaw na. Muni sa sigikaw mais, sapaw na akong ipon. So, ingon akong lolo, kay kanang binhi nga dagkog lusok, mo na dapat himo na, kanang mais nga dagkog lusok, mo na dapat himo na tong binhi. So that the next planting season, we are expecting a great harvest. Kay kung kanang mais, nga imong itanom, kana bitong na nang bungi-bungi na, kita ka ng mais nga daghang kayo bakante, no, murag ngipon sa uban, daghang bakante, di ba? Ako, nanobra ka ng inyo, bakante ang uban. So, kana siya, dili na maay nga binhi. Nga naman, wala kayo na nakatubo bagayo. Dili na pwede. Mo ingon ako lolo, kana, pwede na nimo kaunon. Ikaw na, saan naman niloy? Kita nagtanong, reject na may ato. Isa dili na reject. Pilion lang na to, after mapili na ko, ang atong itanom sa next planting season, ingon siya, pwede na ninyo kaunon. Kaunog, kung saan ang MX3? Mangustin kapoy na, kaya luwa, tubig! Nilibat ng mata. Ay gano'n, magitulol mo lang. Mangustin. Kanang liso, dapat na itanom. Ingay mo katapat. Kanang liso, dapat itanom. Bago ka mo ato sa Macdo, una-una sa nga part of your blessing, 2 Corinthians 8 and 9,
part of your blessing is a seed in a bread. Ang Ginoo kumplito package. Ingon siya, kung bread lang tanan, next harvest season or next planting season, wala kay matanom. Pagabot sa harvest, wala kay ma-harvest. Ano man, wala kay matanom. Pero ingon ang Bible, the Lord provided seed for the sower and bread for the eater. Bread speaks of your financial needs. Bread speaks of your personal needs. Now, ang problema lang, pag-abot nimo sa McDo, pag-abot nimo sa Jollibee, nakaon nimo tanan. Hasta ang liso na bayad nimo kay McDonald's. And McDo doesn't have the capacity, doesn't have the authority, the anointing to multiply on what was left. Wala. Pag-ibayad nimo na, no? Wala lay makabenepisyo na. Kanang bagong porcelain ni mga bawal sa inyong balay, moray makabenepisyo. But when you set aside the best, say it with me, the best. When you set aside the best for the next planting season, you will surely have a harvest. Mo nang giingon dinhi, daghang abot. Ingay mo katapad, ikaw ni ba? Karon tuiga, ingay mo tapad. Karon tuiga, basta kay magtanom lang ka, daghang kag abot. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Now, let's go to the main. Okay, I have 11 minutes. Okay. Exodus 23, verse 14 to 32. In Israel, there are only 3 annual festivals. Adunay tulo ka piyesta sa Israel. Ako tong una, bata pa ko, mahilig ako pista. Kaya kanang pista, mora na'y panahon, no? Mora na'y panahon nga makabalos ka sa mga baboy, yung mga manok nga among gibuhi. Kay ihawon man sila panahon sa pista. Sa Bohol, kay Bulanon man ko. Twice ko gidala sa kong lolo dito sa Hagna. Not Hagna, Garcia Hernandez sa Bohol. No, katong time na to, gikan sa Mayo 1, hangtod na sa tibok bulan sa Hunyo, kada lugar na pista. Kuyaw kayo ng mga Bulanon kay bisan pag di ka kaila. No? Basta kay pista mo, saka ka sa balay, makakaon yun ka. Ang problema lang namo dito, kay paingon pa lang mi dito sa akong isa ka lolo dito sa Garcia. No, wa pa ka kasulod sa ilang kwarto balay, nala po isa ka parinti dito nga, dong, diri po sa balay, dong, tilawi po ni dong. Hantod, naabtan na lang na una, wa pa may kakaon. Sa sigig bira-bira. Anak ko, mga on na talo. Ingon siya, maulaw man sa tamabaliban aning atong mga parinti din eh. Atong mga igsoon. Kada piyesta may kaon. O kada piyesta, libre ang pagkaon. In Israel, they have a feast or festivals. 3 times a year, you are to celebrate a festival to me. This is a command from the Lord. Verse 15, celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days, eat bread made without yeast. As I commanded you, do this at the appointed time in the month of Abib. Okay? Unsa man ang Abib, Pastor? Abib is the first month of the Hebrew calendar and is also known as Nisan. The word Abib means spring in Hebrew. Refers to the season of spring. Remember, ang Israel has 4 seasons. No? Autumn, winter, spring, and summer. So, it is a season of spring. Pero sa verse 15, naay gihatag ang Ginoo nga general, no? Butang nato kani siyang what we call this generic na principle. Ingon ang Ginoo, no one is to appear before me empty-handed. Pag mo appeal ka aning piyesta na ni, walay mo anhidin ni nga way dala. Hoy, lahi po ng piyesta sa ila, kay kinahanglan magdala ka. No one may appear before me without an offering in the New Living Translation. Morning ihatag nga warning sa Ginoo. Dili pwede nga mo appeal ka nga wa kay dala, wa kay offering. Because the second season, no, sa Festival of Unleavened Bread
is the season or the celebration of the festival of harvest with the first fruits. Say it with me, first fruits. First fruits of all the crops you sow in your field. Celebrate the festival of the ingathering at the end of the year when you gather in your crops from the field. 3 times, verse 17, 3 times a year, all the men are to appear before the sovereign Lord. Do not offer the blood of sacrifice to me, along with anything containing yeast. The fat of my festival offerings must not be kept until morning. Walay, tanan nga nagdalag offering, walay magtago ana hangtod sa buntag. Kinahanglan, anang adlaw, ma-release na siya ngadto sa Ginoo. Now, ingon pa din bring the best of the first fruits. Say it with me, best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. So, dinhi, klaro kayo, nga dili ka pwede maka-appeal sa festival if you don't bring an offering. In fact, in the Old Testament, there's so many offerings. No, na sila sacrificial, na sila ginatawag na sin offering, tanang klaseng offering na dito sa Old Testament. Now, nayuban, mangutana sila, Pastor, di ba para man sa Israel? Nganong ato maning gina-observe? Ayaw pag-uli og sayo, kay ako ning i-explain towards the end. Para matubag imong pangutana. First fruits in Hebrew, it is called bikurim. Literally means, bikurim means promise to come. If you will give your first fruit according to the scripture, there is a promise from God to come. Kinsay gusto makareceive sa promise? Oo. Kinahanglan na kay ihatag. Unsay mong ihatag? First fruits. No, bago ka diha bago may maghimutok yung butsi mo. No, ngayong umaga, kontrol na lang sa imong kalagot. Mau na katong ihatag. Kabalo ba ka? Daggan ang uban, wala nagahatag. Tungod kay wa sila kasabot. Ikaw ba? Ganahan ka muhatag sa usa ka butang nga wa ka kasabot. Dili yun, di ba? That is why, not all, okay? Kinanglan ako ni ma-emphasize sa inyo ha. Dili tanan, dili gusto muhatag. Well, dili sila muhatag ay una, wa sila kasabot. Karon nakasabot na unta sila, pero wa pud sila ikahatag. There are 2 kinds of people in this room today. 2 kinds of believers in this room today. Those people who cannot give. Who cannot. Why? Because they are not prepared. Especially for the first fruits. Muna ayaw mo gawala, gikan karong Dominguha, hangtod sa, ano sa itong first fruit? 16, oo. Sunod Domingo na ako yung mga giimbitang, ang mga banggiitan ng mga speakers sa buntag o sa hapon. Dili lang ako mag-speak. Sila pod, they will testify on the power of giving the first fruits. Una, wala kasabot mo nang di kahatag. Ikaduha, dili tungod kay di sila gusto mo hatag. Gusto ko sila, pero wa sila ka-prepare. Muna itong sulbaron, kagabi, I prayed about this. Nakadawat ko aning revelation, and then I prayed about this until 3 o'clock this morning. Sige lang kung pamalandong ba. Ay, mauni, Lord. Imagine na, Lord, tanan din nga na din makaparticipate sa first fruit. Wow! All of them will receive the promise to come. Sinong gusto nun? And take note of this, Wala lang kaka-prepare. Mauana din na pastor, na ikaduha, lahi po itong, they cannot, some they cannot, some they will not. Katong mga they will not, ay, bisag pila na katoy, sige, kagwale, praise program, dili yun na sila gusto muhatag. And bisan ikaw ilang pastor, wa sila nituuni mo.
Ang tawag ni Tatay Hurley na, they are not aligned to you. Their alignment has a problem. Muna ang solusyon, di naman ako kaya na, pastor. No? Di naman ako nakaya. Kanang tibok, bulan yun. Akong ihatag. Di na ako nakaya, pastor. Karong buntaga, no? Sige, di man kani mo kaya. Na ako'y grasya na. Ang uban niya sa, ay, salamat, ugapil namin. Gusto kita na ako nga tanan makapil. Para tanan sadya ang pagdawat sa iyahang gisaad. Pero, naiuban mo sa, imposible man kayo na. Imposible kayo na. Tibok bulan. Sinuswerte siya. No? Ayaw lang sa pag-comment. Takuma lang sa imong baba. Kaya ningon ra bang Ginoo, I will do to you the very words I heard you say. Alam mo, wala akong trabaho. Di ko mapila ng first fruit. Ay, mawalan niyo ka trabaho, sigurado ko. Because I will do to you the very words I heard you say. Okay? Karong puntaga, gusto na ko tawagon. No? Ang usa ka kauban na doon niya, nga panahon sa pandemic, gilaban niya iyang first fruit. Daghang na nga tanggal, pero tanaw na to, unsay na itabos ang kinabuhi. Let's welcome here in front, no, from Cebu Pacific. Let's welcome Miss Cebu Pacific, no, Kim, Sister Kim Labete. Abi na ako mag-benediction ako, Tats. Joke lang. Maayong buntag sa tanan. Yeah, so happy to see. So it's an honor and it's a privilege na makashare sa testimony, and I will never get tired of sharing this testimony. So ang first fruit was actually introduced to our church way back 2018. Tama ta. So 2018. So since pag-introduce sa first fruit atong 2018, I participated every year. So every year na notice na ko kay medyo, so actually last 2 weeks murag na ami barkada gathering, and then naay kanang award, and then ako award was best in accounting. So best in accounting kay mahilig ko mag-account sa tanan. So gi-account na ko for 2018 how much ang first fruit. So na-notice na ko every year naga-increase gid siya. So nakita na ko na ang Ginoo ga-increase pud siya. It's because I have given it fully. So when it comes to offering, wala gid ko like a shadow of doubt. Niabot ang pandemic, and then wala joy kani walay nagasulod, di ba? Murag tanan man siguro ta maka sa tawagan ni maka-testify na katong pandemic medyo lisod gyud. No, but during pandemic nakaingon ko na ang Ginoo wala gyud ko niya gibiyaan sa pandemic. No, during pandemic I was able to keep my work, no? At the same time na promote pa jud ko. So that time man good. Yeah, so palakpakan na tong Ginoo be. So that actually always ni gina-share ni Tats, but I want to that time is magtanggal na gyud, like super almost half sa company nagatanggalay, and then I was actually prepared to be one of those na matanggal na ma-laid off, but maayo kayang Ginoo, and super thankful kay ko kay Tatso kay nanay kay ilagi na gina-declare na dili lagi. So I believed, and sa akong pag-believe ako pug yung gitanuman. No? So ako yung gibutangan og seed. So dadyo'y assignment to na seed ko, Lord, I will be able to keep this work. And then di lang pud kay na-keep na ko ang work, I was able to position myself to ganin to bless others. So naman gyud akong pinsan dere, no. So makapahatag pud mi sa ilaha gani. So wala mi na na-keep na ko akong work, na-promote pagid ko, and then yearly, so manotice na ko every year, na amang gud syempre di ba year naman tay annual increase. Nakita ng mga empleyado, mo man gina atong gina-declare, di ba mo na atong gina-claim. So every year, makita na ko sa among performance appraisal na naman gyud cap na let's say 10% sa imuhang basic pay mao na ang imuhang madawat na addition. So manotice na ko na always pug ko ginayon sa kong boss na this year ikaw ang nag-top sa kanang hatagan og pinaka-ceiling na increase. So palakpakan na tong Ginoo na be, di ba no? So ni ana akong boss sa kuana. Ni ana akong boss. So actually last week lang nahuman na mong PA for last year, and then ana siya
girl, ikaw again. Ako daw again ang nag-top sa kanang PA or sa among performance appraisal. So makita na to ba, God has really, ganing, dili lang ni siya coincidences, kaning pag-keep sa akong job, kaning increase, kaning promotion, but these are evidences of God's faithfulness na ang kamaayo sa Ginoo. So two things I will leave you today. God's promises are true. No? Tinuod na sa akong kinabuhi and I believe tinuod po na sa inyo ha. And He will never leave sa iyang promises sa atong kinabuhi. 'Di ba? So actually katalatats. So mao lang to. So salamat kayo for listening. Palakpakan na to ang Ginoo sa kinabuhi ni Kim. You know, kabalo ka, ingon siya sa kuwatay, tanan gud nga kabats na ko dito sa Davao. Natanggal na. Ako lang nabilin. Wow! Unya, unsa nito po? Yun siya na-promote na karon. Nanak ko sa Manila. Manila based na ko. Now, ang kanindot ana sa promotion mo ni. Na-promote si Kim, dili lang sa iyahang sweldo, kung dili sa iyahang pagsuri-suroy. Si Kim will just go to Australia sa Brisbane, no, patkaadlaw, balik pagkasabado dere kay naisimba. Unya, usay, mularga na siya o Korea. Bago ra ni gikag Shanghai, siya po ang representative sa Cebu Pacific nga isa sa nag-open sa Don Muang na nanay direct flight from Davao to Thailand sa Bangkok. Daghang yatog Japan. Yana ko sa iya, Kim. Wala naman kay Papa, Kim. Kasi pwede ko ipuli si mong Papa ba? Isa tat, I did. Oh, iyak yung kitistingan. Pero ningong daw ilang manager na, Kim, di mo na pwede kay, di man mo pare kapilido. Ingon na ako, kambiyon na ito na yung apelido, Kim. Lalo ka, libre. Tibuok pamilya po, libre sa international o sa lokal. Bisag asa sila mo ato, libre. Kabalo ka, daghamang kong mga reklamo sa Cebu Pacific. Labi na itong nagkaroon kong emergency landing sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Nakaingon ko, uya kay, nakita man ako ang PM ni Kim. Tats, are you okay? Anak ko, Kim, sa tinood lang nak, kung dili lang yun tungod sa imo, dugay na ko nibalhin ba? Oh, nibalhin ako o kuwan. Kanang erase yan. Sa mga problema. Bitaw, Kim is really alive and have proven herself that God is faithful. Panahon sa kuan, grabing tension. Panahon sa pandemic. Lisod kayo itong pandemic. Tinanggalay kaliwat kanan. Naiuban sa tuwa din nakatestify po dana, no, nagitanggal pero sila wa na appeal. Because in giving your first fruit, it is like a comprehensive insurance of your life. Bikurim. Okay? Now, first fruit giving demonstrate that God has the first place in our hearts. Just give me, 5 minutes. Umano na ko ni. Kay lahi na raba speaker next week. Demonstrate that God has the first place in our hearts and in our possessions. Ang paghatag sa first fruit giving is the mother of all givings. Usbon ako. First fruits giving is the mother of all givings. That is why Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. First fruit is putting God first in our life. Not just in finances, but in everything pertaining life in God. Muna, importante, pag naghatag kag first fruit, yun mo nakita nga, dali yun ang Ginoo. Pastor, di lagi na ko kaya na. Sige lang, ayaw lang undang. Nahalagi solusyon na. No, di nila yung kaya ang tibuk, Pastor. Naghatag og wisdom ang Ginoo. Ayaw kabalaka. Ganong maghatag ta sa first fruit kanina, dako kay ning issue. For where your treasure is, there will your heart be also. Kabalo ka pag kwarta na ganing isgutan, dako kay ng issue. Sa Bible, kinsaan ay pinakadakong issue sa kwarta? Ha? Si? Judas. No, pangkape.
Abi na ko yung si Judas po. Ang pinakadako og issue, dakong issue sa kwarta, si Judas. Kabalo ka kung sa iyang gingon? Ha? Muna, pag daghang gani kag issue sa kwarta, wala ko nagsulting. No? Magbantay ta, it's the spirit. It's not Judas itself, but it's the spirit of Judas. Ha? May palit ang ginana? Ay, katong ni Bayan, may gibaligyan na lang na, parehato sa mga pobre, daghang pagmatabangan. Ha? Kanang gibaya diya sa apubyo. Dako kayo ng meron niya. Nung ngita na tayo kamay nga lugar. Niya, ano mga mission mag-kapabya? Unya kabalo ka, kanang mama ana, katong wa gahatag. Kaning mga nagahatag diri, hilom na kayo ni. Wa nila gina-announce. Pero katong way hatag-hatag, ay grabe magkakuan ay. Tunguna sa dakong simbahan, tunguna sa TGF, na ay nawag. Nga nang namalit pa mo kuhan, grabe kayo, dapat ang inyong yuna. Kung nani. Ay ate, pila di ay ang imong nahatag, kay ningon si Pastor Ernie, ibalik na lang daw sa imo. Ningon siya, actually, nagplano na yung kumuhatag. Ay! Sakpan. What? Kasagaran sa nai-issue sa kwarta, katong mga taong dalo. Inay mo katapad, tanaw na ko ni mo, dili yun kadalo ba? Amang gihatagon yun ka. Ha? Ang bana naglisod, ingon sa iyang asawa. Ingon ang bana, ingon si pastor ba? Di daw kadalo. What? Nakoy nakitaan, di ko magsama. Niya na, nangyamid ang asawa. Habalo ka, first fruit giving, because we are only managers of God's resources. Ingon pagkaganina, where your treasure is, there your heart be also. Hindi binaliktad eh. Hindi sinabing, where your heart is, there your treasure be also. Where your treasure is. Tanawan ako ng imong budget kada bulan, unsay pinakadako nimong gigastuan. Salamat igsoon sa imong pagkamatinud-anon o sa imong pagka-honest. Kaon, di ba? Kailangan mo diya itong heart, na natong treasure diya. Di ba? Oh, klaro man sa siya. Oh, build of treasure. Di kani siya, abs nito una. Sa sige na kong jogging, ninaog. Kung asa imong treasure, para ano mga tennis player, basketball player. Kabalo ka ng mga basketball player? Di ba? O nato mga asawa nga nag-struggle sila mga bana, kay mahal kay mga sapatos. Amen. Okay. No. Ngano kabalo ka, bisag mahal na, paliton yun na, ano man. Naman diya yung heart. Naman diya yung treasure. Di ba? Ang uban ang treasure nila, mga sakyanan, inana mo nang masakiran sa ilang anak, nagdulag, sakiran, suko kayo, murabag gusto niya, kilawon niyang anak kay, gasgasan niyang kutsi. Ano man, treasure man niya to. undang na ko. Kaya yung nagtinuod na daw, niyang ko na yun. Okay, because we are only managers of God's resources. Kabalo ka, dirita nagka-problema. Kabalo ka nga nung dili ka makahatag, tungkol kaya nagunahon na ka nga imo na. Ani, naamagid ako ang best friend dali, no, si Pastor June. Grabe ni nga tao. Ako mangyatago na magyag ko, pero layo rakuha na niya. Tinod na, Ninang Juliet, you are so blessed to have a husband like him. Grabe na. Katapusang kwarta na. Ang credit card, anak, gigunting na lang niya paghuman. Kay grabe itong nanguban sa mo sa mission. Why mga kwarta? Uli ni Pastor John, no, ingon sa Brad, napakay kamay cash niya. Ingo Brad, 1,000 na lang yun, pang taxi na lang yun. Grabe. Grabe nag-heart. Katong mga players sa chokball doon eh. Diba?
kinsay ginapangita ninyo sa tsukbol. Dili man si Pastor Blair, dili man ang Vice President, ang President. Si Carlos Minjola Jr. No, because you know where to go. When you are in need, you know where to go. Pero warning ha, ayaw tindog blood, pati ka nila mailhan. Basi utangan nung niya ka, na delikado. No, I'm saying this. I'm saying this. Ninong Andre, of course. I know him. Si Ninong, pangpaskwela na lang na siya mga anak. Gigasto pa niya para sa tribo. Because they always think, they understand that the money, the resources that they have, dili na ila. Magkaroon tag problema sa isa sa kwarta kung ang atong una-una ako ni. Walay manghilabutan ni. Ako ni gagawan. Ano? Kung makalisod ko, magpautang na sila, mutabang na sila. Hilom kayo. Lord, tapuso na nako ni Lord. Muragwan ay tao. Diya kita magka-problema. Pero kung atong una-una, dili man niya ako. Kung ako ning itabang, kung ako ning hatag sa Ginoo, ulian ko niya. Ayan ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Now, 5 minutes. It opens a gateway of blessings and serves as an insurance that is full of assurance in the kingdom of God. It gives us a comprehensive insurance that is full of assurance in the kingdom of God. Why first fruits? Because the earth is the Lord's. Kaniyang ultimate na tubag. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it. Everything. Ingay mo katapad, everything. So walay imo diha. Pagkatao nimo dinhi sa kalibutan, hubot-hubat ka. Karon nga nagkakwarta ka, nangangkon na ka. I don't know your situation before God. But iman ini, magsugod na gani ka pangangkon, mao na na'y sinugdanan sa imong pagkatikalbong. It's a warning. It is not a declaration. I'm saying it as a warning. The world and all its people belong to Him. Mo bitaw na, bisan ka mo. Diba? Usay, tagaan ako correction ng mga leaders. Ayaw mo pag-ingon na, ako ng disciple. Ako ng anak. Niya, o pangayuan lagi kag pang tuition niya, di malay ka muhatag. Ayaw ang kuna. Iya ning disciple. Gi piyal sa kuwa. Amen ba? I don't own them. I don't even feed them. Kung unsa man akong ginatabang, just kapiranggot lang yan. Dahil siya may-ari. Siya yung ama. And the Father will always see to it that His children are provided. Amen ba? Muna ayaw ang kuna. Kanang imo sakyanan, no? Pick up na ko, kapilang ibalik-balik ko hakutan. Nagasigas ng kilid. Anak ko, nagasigas pa niya. Uy, nasiguro rin nakuhan ba? Pero ingon si Lord, ano, imo din na. Ingon, Lord, di ba pa sa simbahan? Wala ka ni nagtabang sa kong monthly yan eh. Ingon si Lord, magsigay kag bagulbol, kuhaon ko na ba? Magdinalo, gani ka? Bawion na sa Ginoo. Dili lang ni sa mga butang, bisan sa imong kinabuhi. Bisan sa imong kinabuhi, ay, sige lang naman, busy naman, tas ministryan, wala naman tayo sa... Amo di ka pag-ingon, asa mo di ka pa-ingon, pag mahuman na ni kalibutan. Di ba sa Ginoo? Kanang ministry, asa man na, kakingsa man na, kasi takiyana. Di ba ang Ginoo gyapon? O sa man mo gusto, mabisi ka sa kalibutan. Sa mga organization sa kalibutan, arang nimong aktive ba? Napay mga monthly dues. Oh, di ba? Pagabot sa simbahan, ay, I don't feel like going to church today. Yun ni pangasaba. So, kaya kung man ang amahan, nga church, pahinumdom ni. Wala ko, I have nothing against anyone.
Basta gusto na lang makita, masakit lang man ko ba? Pag makakita ko nga, grabe mas dito sa activity sa ilang kumpanya, grabe all-out support. Mugastog din ako. Pag-abot sa simbahan, ha? Manghatag na ba ta? Grabe mong punang simbahan na, oy. Kwarta na lamang ginadiha. Consider your ways. Psalms 50 verse 10, For all the animals of the forest are mine, and I own the cattle on 1,000 hills. Bisan kanang mga hayupan nga nakakaron, na kay mga buhi, na kay farm, ang tagiyana, walaing kundili ang Ginoo. Usbo na ako, kay murag na natukan. Kanang imuhang gitamasa karon, giangkon karon nga farm, nakayuta dito sa Marilog, napakayuta sa Laingod, napakayuta diha sa mga napakay kondominium, kanang tanan iya sa Ginoo. Muna dako kay dako kay rason nga dapat mo simba ka, dapat mangalagad ka sa Ginoo nga naman wa man kanya pasagdi. Amen ba? Exodus 23:19, Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in mother's milk. No, daghan pa ni siya mga kuan. But I would like to focus, malabyan siguro ni sa next speakers. Why we give our first fruit? Dito na. We honor because we honor Him. Wala kayo lang rason na. Why we give our first fruits? Because we want to have a culture of honor. Honoring God. Kana mayon ka nga mahal nimo ang Ginoo, unya magsige kag bagulbol panahon sa operate, you don't love God at all. Because He owns everything. What you have today, timanini, the Lord give it, and the Lord can take it away. If we are not faithful. We honor God. Maura yun na tubagan. Ano mag-person ito, Pastor? Because this is my honoring to Him. I have 12 months. The first month, no, sa among mga pastor, struggle yun na pagsugod. Pero pagsugod naman po ito, panahon sa pandemic, grabe. Pero kipamatuldan sa Ginoo. Panahon sa pandemic, naging faithful mi sa mo ang first fruit in our giving. That's why the Lord gave us a pick-up. Number 2, we trust Him. Remember the feeding of the 5,000? Di ba? Ingon na ito, Lord, pisa pag isa katuig nga, sweldo dili kaya pakanuning 5,000 katao. Walay labot ang bata o babae. Mathematically, it could have been, I think it could be around 20,000. Mathematically. Pero ano sinabi ni Lord? What do we have? Lord, may na lang na bata dito. Na Boy Scout dito. Na nagdalag balon. 2 ka isda. O 5 ka tinapay. Ingon siya, Lord, money akong person, I know that you can bless it. I trust you, God, that you can bless it and feed these people. Wow. That young boy, when Jesus started to pray, after Jesus prayed and broke the bread, no, they started to distribute. And when they started to distribute, it started to multiply. Ano sa nag-multiply? When they have given away. Ano sa mag-multiply ang imong kwarta? Pag imo nang itanom diya sa Ginoo. Kanang imong 500 will remain na 500. Just for example, ang imong 500 will remain 500. But when you plant it, when you put it in the hands of God, trusting Him to bless it, and it will multiply. Amen ba? Ay mga panahon sa akong kinabuhi na no, permiro, puno pa man akong pitaka. Kadugan, uy, di ba ko mahilig magpalit-palit og mga butang? No? Hapit na ko mahimong franchisee aning Apobyo. Kay kadagawas na ko kanang mga gwardiya, makita na sa kamura na siya, bisag January na, ang tanaw nila na ko, Santa Claus gyapon. Bagay, dako mapupugtihan. The feeding of the 5,000 is a picture of trust. Trusting Him. Number 3, we obey Him.
Oh? Nga naman, it is a command. It was a command. Now, musettle tatini karon. And last, we also believe in Him. Note, before you can be trusted, you need to be tested. Wala na sa akong PowerPoint. But you want to be trusted with much, you need to be tested. First fruit giving is a test. So that you can be trusted with much. Pangutana, Pastor, ano yung pangutana? Kabalo ko, nahinyong giputang sa inyong una-una. Pastor, 1 minute. Grabe ka, pressure. Pastor, di ba kanang command sa Israel man na? Sa mga Hudyo man na? Ano nga ito man ang gina-practice? Galatians chapter 3, verse 27 to 29. New Living Translation. I would like to focus on this. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, like putting on a new clothes. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for you are all one in Christ. Nga naman kamo claim anang Jeremiah 29:11 nga para man na sa mga Hudyo? Anong kinaklaim man na nimo? Because when I accepted Christ, there's no more karatula. I'm a Jew, I'm a Gentile, I'm a slave, I'm free. No! We are all united in Christ. Muna kung unsay blessing ni Abraham, blessings na to na. Nganong kinaklaim na to na? Tungod kay kita, seed ni Abraham. Ingon diya, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Si Abraham nag-tithes kay Melchizedek. Ikaw kay anak man ka ni Abraham, ano nga makaka-tithes? Pero kugihan, kay mo claim, yes, Lord. Ingon ka Ginoo, there's a blessing of exaltation. Deuteronomy 28, there's a blessing of exaltation. There's a blessing of victory. There's a blessing of reproductiveness. There's a blessing of the womb that will be open. No more miscarriages. Lord, all these blessings belongs to me. A blessings of victory and favor before you. Ganong ka-claim man lagi ka na. Tungod kay, we belong to Abraham's seed. According to the promise. Now, because we belong to Abraham's seed, you are his ears. Unsa nang ears sa Bisaya? Ha? Tagapagmana. O Tagalog yun yung taga-Davao. Tagapagmana. Tagapanunod. Muna, unsay kultura sa Israel pwedeng i-adapt sa tanang anak sa Diyos. Dili man ka Hudyo. Pero anak ka ni Jesus. Anak ka sa Ginoo. Igsuon na to si Jesus, si atong big brother. You are heirs and God's promise to Abraham belongs to you. Sugod karong adlaw, dili na ta maulaw mo claim sa mga promises sa Bible kang Abraham, kay dili lang na para sa mga Hudyo, at pati po sa tuwa mga Gentiles. We are the modern Gentiles, and ang atong apelido is Christ. Kitang tanan are all one in Christ. Dapat malipayon ka kay ang imong panalangin. No, there are more than 7,000 promises from the Word of God. Now, 1 Chronicles 29:13-14. This is my closing. O our God, we thank you and praise your glorious name. But who am I? And who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. Why we give our first fruits? Because God
gave us first. Who is the first fruit of God? Jesus, the one and only Son. Jesus. Who is the first fruit of Abraham? Isaac. Because God honors the first fruit of Abraham, giuli niya si Isaac, gipakapinan. Unsay gipakapin? Abraham became the father of many nations through his first fruit offering, Isaac. Now, wala na kita ikapangulipas, ani. Ang ato na lang desisyonan, asa akong faith. No? It will be discussed on the coming days. Karon na lang. Sige, sunod na lang para musipot pa mo. Next Sunday, the blessings of the first fruits will be shared to us. Kabalo ka, kaning mag-share, kaming mga leaders. Ako ang ginaingkali sa mga leaders. Ayaw pagwali kung wali mo ginahimo. Ayaw pagbuhat og wali nga kinabuhi sa ubang tao. Ako mao gina akong prinsipyo in missions. Dito ko sa Jensen, anak ko, kuya, mga mga speaker, eloquent speakers. But I would rather hear Ninong Andre sharing his life with the Matisalog. Akong gingan ang organizer. If you want to bring this to the next level, invite people who are really missionaries, who live in those places that the gospel has not been reached. Sabi ko sa kanila, dagan naman kay mga mayong speaker, eloquent, may kay mo English. Pero sa Bible School, nagatulog missions. Mas maay lang, dito ba? Pastor John, uban miya na sa Burma. No? Tulak mi dito. Baklay. Kaduhara mo kaon sa kadlaw. Kana mga ingunana ba? Muna kami din sa patubangan. Wala mi gawalay din. Isa man ang mawani din. Wala mi gawalay din. O mga butang nga wala na mo ginahimo. Muna makita ninyo sa 7 pillars, kami pimintigaw na. Even in missions, ako pimintigaw na. Because I want to set an example. What we are saying here, aside from biblical, we are also doing it. Since 2018, wala mi niundang. In fact, ningon ako sa kumisis, ako dili sila, bahala kita na lang. Basta kita mo first fruit kita kay Tatay Hurley. And wala gyud na mintis. Kung maura na mong income anang bulana, maura gyud na mo matag. But you know what? God is faithful. And God will prove the enemy wrong. Satan, ingon si Satan, o ingon si Judas, kung ibaligya pa na, kanang alabaster jar, daghang matabangan. Pero sa ito pang ni Jesus, you will always have the poor with you. But me, I'm going about to live. Unay pinakabugat na gisulti ang Ginoo kang Judas. Ingon siya, leave her alone. Pasagdi siya, mo na niya pagtuo. Ikaw kayo, wala makipagtuo. Pasagdi na siya. Leave her alone. Now I got a revelation. Even if we are the only one doing it alone, I will still pursue it. I will still perceive it. Because I know the God whom I am serving. Ngayong umaga, I want to close with this. Na kay desire, nasabtan nimo, no? Labi na sa umabot ng mga adlaw, mga Domingo. Nasabtan nimo nga, gusto ko Lord, pero wala ko'y mahatag ba? Wala po ko ka-prepare. Mag-ambot na rin buntag. Nanay buhatong milagro ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nakarong si Manaha, hangtod sa First Fruit Festival na to, unsa na, February 16. Oh. Sa First Fruit Festival na to, muabot. Dili man siguro tibuok. No? Pero nakay mahalad. Because first fruit giving is faith giving. Sa mga leaders, dili na siya issue sa mga. Because we practice it for so many years.
Naiuban, no, sila Ate Annabel, sila Ate Becca, ang Mighty Movers, wala na issue sa ila because they have been doing that ever since. Pero katong sa mga bago, no, to sa mga bago na nag-desire ka, di na mo na kaya, Pastor. Sige lang. Our God is a God who is progressive. Mao niya akong faith karon, Uncle Deep lang usa. Sunod tuig basig maabot na sa knee deep. Sunod tuig basig maabot na sa waistline deep. O sunod tuig basig mulangoy na ko. Kay taas na ang tubig. Nabi tayo uban sa tuwa, pag maligo tagdagat. Na may uban sa tuwa nga nara sa raplin. Di ba? Ang uban sa tuwa, narapod sa magtampisaw lang ba, no? Lakaw-lakaw dito sa dagat, mahigo lang mahumod nilang tikod. Mauro po na ilang kayang mabot sa pagtoo. Pero na uban nga, kuto brother, kaya di mo pagkapalumlangoy. Niya, maglangoy-langoy, kintahay. Pero ang tiil, nakatukod. Sige lang. Sige lang. Kay, labi na kung bisita ka, or first time ni mo nag-attend, pero sultiante ka. To those who are new, have a desire, eagerly desire, that you can come not empty-handed. That you can come with an offering where your faith is in it. Lord, mauro gina ako makaya, pero ilaban ako ni Ginoo. Kinsay gusto na? Let's all stand. No? Manindog ta. And then, do we have a song? Okay. Palihog daw ko. Yeah, habang nagkakanta ta, habang nag-worship ka, no? Imagine mo nga sa February 16, maka-appeal ligid ka. I-design mo, Lord, i-design ako, Lord. Baguhan ko diri, pero gusto ko ma-appeal. Nayo ba nag-appeal o honoring, isang bago ba sila? No? Because that's their faith. And always remember this, God will honor your faith. There are faith like the mustard seed that can command the mountains to be removed and be transferred into the midst of the sea. There are some of us that started your journey in the Lord because giving our first fruits is like a journey of faith. Muna karong buntaga, no? More instructions will be shared next Sunday. Let's sing that song. You provided, how you held me through the night, and I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Lord, you are always on time. We have a need today, but we believe that you are always there to provide every need that we have today. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, Let's declare today. right at the You were right there beside me.
Lord, today, this morning, oh God, we believe that when we have needs, oh God, you will always provide and you are always on time. Lord, we present to you our desire to be, Lord, to participate in the first fruit giving. Lord God, I pray today create a miracle of financial breakthrough upon their lives, oh God. Lord, imong i-advance ang imong blessing kanila, Ginoo, so that they can participate, so that they can put their faith on what they can offer. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I declare ngayong umaga, Panginoon, those who are struggling, Lord God, financially, you will give them your breakthrough. You will give them their miracle, oh God. I declare a blessed return to all of them today. In Jesus' name, amen and amen.